Wala na sa kustudiya ng mga otoridad ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ang inanunsyo mismo ng Department of Justice matapos ang pulong nila kasamang Czech officials. Ang tanong ngayon, nasaan na ba si Zaldico? Ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Yan ang ibinalita ni Acting Justice Secretary Frederick Vida matapos nilang makapulong ang Czech Minister of Justice, Deputy Minister of the Interior at Deputy Minister of Foreign Affairs Lunes ng hapon oras dito sa Prague. Nagtagal lang daw ang pulong ng halos 1 oras. Kung wala na si Zaldico sa Czech Republic, ang tanong, what is his status right now? Is he free? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. Can you say he's free? He is not within the Czech Republic. So he is So free. he's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes? alam na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang balita. Kung kailan nakalaya si Ko, hindi na raw binanggit sa kanila ng Czech counterparts. Ang sunod na tanong, nasaan ngayon si Ko? That information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. That is the workable intel that we have. Why can't we confirm where exactly in the Schengen area is Zaldico? Because that information was not relayed to us. Hindi raw sinabi ng Czech authorities kung saan nag-exit ang dating mambabatas at kung nasaan na siya ngayon dahil sa Schengen rules at data privacy. Gayunman tiniyak ni Vida na nananatili siya sa Schengen areas base sa anyay intelligence sources. Kanselado na ang kasalukuyang passport ni Zaldico pero ang ginamit umano niya ng maharang sa German border ay ang expired niyang pasaporte na ayon sa source ay naglalaman ng valid pang Schengen visa. And apparently, when we double-check with records available to the Bureau of Immigration, Mr. Zaldico was issued 3 passports. Okay? The one which he was carrying, the information that we got, it's the one that expired September 11, 2022. Okay. That was the one he was in possession with when he was accosted by the authorities. The 2 other passports, one is the official passport, I believe when he was congressman, and the other passport is the one cancelled by the Philippine courts. Kinumpirma rin ni Secretary Vida na kasama raw ni Ko ang isa niyang anak at isang driver na ayon din sa source ay isang Pilipino nang maharang sa German border. May leads naman daw sila pero hindi lang nila maaaring ibunyag dahil active operation ito. Definitely he was traveling by land. We are also aware, we got information as to the registry of the vehicle. We also got information as to the driver. Hindi naman daw natanong ni Navida kung nakapag-apply na si Ko para sa political asylum dahil limitado lang daw ang impormasyong maaaring maibahagi ng Czech Republic. Kahit wala na sa Czech Republic si Ko, hindi raw sila titigil sa kanilang mga hakbang para mapabalik pa rin siya sa bansa. We have already said it to the Secretariat at France, Lian France, and we expect with that those amount voluminous talaga ng documents which they need, we expect na they can eventually grant us. Pag-uwi ay aasikasuhin din daw nila ang cooperation agreement ng police agencies ng dalawang bansa na naging dahilan umano kung bakit tila nagkaroon ng butas sa koordinasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Vida, hindi pa rin siya uuwing empty-handed. Kampante siyang maibabalik pa rin ng Pilipinas si Ko. Pero kung kailan, hindi raw niya masabi. Yung mangyayari this year, hindi ko masasagot because maraming factors na involved. Kung may babalik ba siya sa Pilipinas para maharap ang mga kasong siya'y kinakaharap at siya'y nasasakdal, opo. Mula rito sa Prague, Czech Republic, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa paghahanap kay Zaldico. Kausapin na natin si Mariz Umali na nasa Prague, Czech Republic. Mariz, ano ang susunod na hakbang ng gobyerno para mapauwi si Ko sa bansa?
Connie, good morning no, mula rito sa Prague, Czech Republic. Ang susunod na hakbang ng ating pamahalaan pag-uwi sa bansa ay agad nilang aasikasuhin ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos, yung cooperation agreement sa pagitan ng mga police agencies ng dalawang bansa, ng Pilipinas at ng Czech Republic. Ito yung isa sa mga, kumbaga, pinakamalaking lesson na natutunan ng ating pamahalaan, ng ating mga opisyal nang pumunta sila rito, na apparently nagkaroon ng butas sa koordinasyon ng dalawang bansa dahil sa kawalan ng cooperation agreement sa pagitan ng mga police agencies ng dalawang bansa. Bakit nagkaroon ng butas? Dahil dito po sa European Union, including Czech Republic, meron silang tinatawag na GDPR, General Data Privacy Regulation, na talagang mahigpit nilang pinatutupad. Ibig sabihin, hindi basta-basta sila makakapagbigay ng mga impormasyon kaugnay sa mga individual na nasa European Union. So, nung nakipag-coordinate, nung malaman ng Pilipinas yung balita na si Ko ay naharang sa border ng Germany, papasok sa Germany, ay agad na silang kumilos, nakipag-coordinate na agad sila. Pero kulang yung impormasyon na nabigay sa kanila dahil may umiiral na data privacy law dito sa Czech Republic. So hindi kagad nabigay lahat ng mga impormasyon na kailangan nila. And even when they arrived here, dito sa Czech Republic, kahit na mataas na opisyal na yung pinadala natin, very limited pa rin yung impormasyon na binigay sa ating pamahalaan. So, kung meron daw cooperation na to begin with sa pagitan ng police agencies, mulat sa pool pa lang nung naghingi na tayo ng kumbaga, impormasyon tungkol dito sa naharang na Filipino citizen, dapat na ibigay na sa atin yung impormasyon na yon. Bukod dito sa cooperation agreement na ayon sa ating source ay na-draft na, ay nakapagsumiti na rin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Center on Transnational Crime ng mga karagdagang dokumento para sa ating aplikasyon sa Red Notice. Para kung ito ay mailabas na at sila ay umaasa na mailalabas na itong Red Notice na ito as soon as possible. Hindi daw nila malaman o masabi kung kailan ilalabas. Pero once na malabas to, at least may panghahawakan sila na some sort of arrest warrant. Yung red notice na ito ang magbabanggit ng criminal liability ng ni Zaldico para makatulong sa pag-expedite ng kanyang pagpapauwi. Pero of course, out of the question kung meron na siyang application for political asylum. Dahil kung may application for political asylum, kailangang hintayin ng ating pamahalaan, ng ating bansa, ng ating gobyerno, yung magiging desisyon dun sa political asylum application na ito ni Zaldico bago makagawa pa ng further legal steps ang ating pamahalaan para mapabalik siya sa bansa. Connie? Yes, Maris, detalye lamang kasi ayon sa Justice Department, 3 ang hawak na passports ni Zaldico. Ano ang mga yon? Paano nangyari daw yan? Alright, Connie, may 3 passports na hawak daw or may 3 passports na inisyu ang pamahalaan kay Zaldico. Yung una, yun yung expired. Nag-expire to noong September 11, 2022. Pero apparently, ito yung kanyang passport na naglalaman according to a source ng valid pang Schengen visa. So yun yung ginagamit niya para makaikot sa Schengen territory. Of course, nung nag-expire to at nung siya ay maging kongresista na, meron siyang official passport. That's the second passport. And then, meron siyang another passport, yung kapalit nung expired passport na siyang kinansela ng ating pamahalaan. So, hindi niya hawak yung canceled, pero meron siyang pinanghahawakan na posible, no, na yun yung pinakikita niya para makapasok siya sa Schengen territory. Pero nung masusi itong ininspeksyon sa German border, nakita expired to. So dun siya naharang at dun siya apparently, according to Secretary Vida, ay na-hold or he was in custody of the Czech authorities for a few days. Ilang araw, hindi masabi ni Secretary Vida sa atin. Okay, kumpirmado na rin na wala siyang Portuguese passport, katulad ng unang naanunsyo ng DILG. Yes, Connie, merong nakausap na official from the
Portuguese Embassy dito sa Czech Republic, ang ating kasamang si Andy Peñafuerte. Sa kanya ay binanggit nung source na yon na wala sa records ng Portuguese Embassy na ito yung pangalan ni Zaldico. And it was also validated by the high-level coordinating team nung tinanong natin na lumalabas, wala siyang Portuguese passport, wala siyang ganitong klase na nationality rin, na hindi siya Portuguese national. So that's why he was traveling using an expired passport. Okay. At plano na rin bang makipag-ugnayan ng Justice Department sa iba pang bansa sa Schengen area, bukod sa Czech Republic, para sa mabilis na paghahanap kay Ko? Definitely, Connie, they're on it. Ang sinabi sa atin ni Secretary actually ni Ambassador Eduardo Meñez, na merong 4 borders mula sa Czech Republic papunta sa iba pang Schengen area, and that's Germany, Poland, Austria, and Slovakia. Doon pwedeng lumusot yung si Zaldico via land. Pero obviously, hindi siya doon sa German border kasi nga doon siya naharang. So possibly doon sa other 3. Pero pagkatapos noon, meron pang ibang mga borders na pwede na siyang nalusutan after niyang mapalaya. So definitely, according to our high-level coordinating team through Secretary Vida, ay talagang nakipag-ugnayan na sila agad sa mga Schengen countries na ito para makatulong din at malocate si Zaldico. Of course, bukod sa pakikipag-ugnayan, may hawak na silang leads dahil yung naharang na sasakyan sa German border kung saan nakasakay itong si Zaldico ay nakita na nila sa registry yung vehicle na plaka at kung sino nagmamayari nito at of course alam din nila yung pagkakakilanlan ng driver na kasama ni Zaldico, bukod pa doon sa kanyang anak na kasama rin daw niya noong siya'y naharang sa border. Connie? Maraming salamat at ingat ka dyan, Maris Umali. Pasintabi po sa aming susunod na balita, dead on the spot ang isang babaeng rider matapos magulungan ng 12-wheeler sa Mandaluyong. Ang katawan ng biktima, nagulungan pa ng isang truck. Balita hatid ni EJ Gomez. Kinordon ng pulisya ang paakyat na bahagi ng Ortigas flyover dito sa Mandaluyong. Yan ay matapos magulungan ang isang babaeng rider ng 12-wheeler na kargado ng buhangin kagabi mag-aalas 12. Nasawi ang biktima. Ayon sa 29 anyos na driver, hindi niya napansin ang motorsiklo na aniyay posibleng nagtangkang mag-overtake sa kanang bahagi ng truck. Kasi po may sinusundan din po akong truck. 3 po kami magkakasunod na magkakasama. Hindi po siya napansin. Dito po baka gusto niya umovertake dito, alanganin naman po diyan. Humihingi na lang po ako ng pasensya sa mga kaanak niya na ganito po nangyari, hindi ko naman po sinasadya. Bumiyahe raw sila mula Porac, Pampanga para sana mag-deliver ng buhangin sa isang planta ng buhangin sa Pasig. Bandang alas 2 ng madaling araw, habang isinasagawa ang investigasyon at pagproseso ng pulisya sa biktimang nasawi, nagulungan siya ng isa pang dump truck na kargado rin ng buhangin. Base sa pahayag ng truck driver sa pulisya, may nabangga muna siyang SUV. Sinubukan daw niyang umiwas pero nasagasaan na ang nagkahandusay na biktima sa kalsada. Parang nag-loose brake po, ma'am. Hindi ko po. Pagtapak ko po, hindi po huminto yung Kaya nabangga ko po yung dun sa harapan ko. Tapos pag-iwas ko po, hindi ko po alam na nakailata po yung patay na tao. Sa mga tao po na pasensya na po, hindi ko po talaga kagustuhan yung ganyan. In front of me, may truck din siya, and then nag-full stop siya, and then nag-full stop din ako. Tapos itong truck sa likod ko, binangga ako, and then nag-swerve siya, tapos nasagasaan niya yung dead body ulit for the second time around. Nasira ang brake light at likurang bahagi ng SUV. Ligtas naman ang mga driver at pahinante ng mga sangkot na sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, paghandaan ng mainit at maalinsangang panahon ngayong pong Martes. Ayon sa Pag-asa, nasa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City. 43 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan at sa Butuan, Agusan del Norte.
42 degrees Celsius sa Pasay at sa 8 pang lugar sa bansa. Posible namang umabot sa extreme caution level na 41 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Bacnotan, La Union at 11 pang lugar. 40 degrees Celsius din dito sa Quezon City at sa 12 iba pang lugar. Apektado pa rin po ang bansa ng mainit na easterlies. Ngayong matindi po ang init ng panahon, uminom ng sapat na tubig at hanggat maaari ay umiwas na lamang sa pagbababad sa arawan. Patay ang isang motorcycle rider matapos masalpok ng isang barangay patrol car sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Masdan ng isang motorcycle rider na galing sa Road 8 sa Project 6 Quezon City alas 12:30 ng tanghali kahapon. Nagminor pa siya habang tumatawid sa Road 1 nang biglang nasalpok siya ng barangay patrol car. Naisugot sa ospital ang 31 anyos sa lalaking rider pero binawian ng buhay bandang alas 8 kagabi. Pagdating sa may intersection, tinamaan ng barangay patrol car itong motorsiklo ng biktima at dahil sa impact itong si biktima ay tumilapon at tumama sa windshield ng barangay patrol car, sir. Nabasag ang windshield ng patrol car ng barangay Nagkaisang Nayon. Bakas din sa motorsiklo mga pinsalang naidulot ng aksidente. Ayon sa driver, may pinuntahan sila sa City Hall at pabalik na sila sa may barangay Nagkaisang Nayon, sir. Ang biktima naman po natin ay galing sa kanyang karinderya at ayon sa kanyang mga kasama ay magdi-deliver lamang ng in-order na pagkain. Nasa kustudiyan ng QCPD Traffic Sector 6 ang 52 anyos sa driver ng patrol car. Ayon sa pulisya, executive officer o XO ng barangay Nagkaisang Nayon ng driver. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Naghain ng ilang grupo ng mga bagong petisyon para sa aumento sa daily minimum wage sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Ayon sa Unity for Wage Increase Now, hiling nilang aumentong 505 pesos sa daily minimum wage sa NCR. 640 pesos increase naman ang ipinipetisyon ng Central Luzon for Wage Increase Now sa Aurora Province at 600 pesos sa iba pang probinsya sa Central Luzon. Sa ngayon, 560 hanggang 600 pesos ang daily minimum wage para sa non-agriculture sector doon. Sa Calabarzon o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon provinces, 600 hanggang 692 pesos na wage increase ang hiling ng Workers' Initiative for Wage Increase Southern Tagalog. Kasalukuyang nasa 508 hanggang 600 pesos ang arawang sahod sa Region 4A. Ayon sa mga grupo, hindi na nila nakakabuhay ang current minimum wage sa bansa lalo't lumalala ang krisis partikular sa petrolyo. Ito raw ang kanilang hakbang dahil hindi umano sinusuportahan ng Administrasyong Marcos ang mga manggagawa. Tuesday latest mga mare at pare, inilabas na ang official trailer ng upcoming Kapuso series na The Master Cutter. Di lang daw siya sastring basta-basta. May isa pa siyang trabaho na hindi pwedeng malaman ng kahit sino. Kuya Atoy is the man to call. Yan ang patikim sa karakter ni Ding Dong Dantes na nagbabalik GMA Prime. Hitik sa aksyon at misteryo ang buhay ni Atoy na ipinaglihiraw kay San Antonio de Padua, na kilalang santo sa simbahang Katolika na nakakahanap ng mga nawawalang gamit. Ipinasilip din sa trailer ang other life ni Atoy na isang hunter at master of disguise na nasasangkot sa iba't ibang labanan. Sabay-sabay nating panoorin ang The Master Cutter sa Netflix sa May 8 at sa TV premiere nito sa GMA Prime sa May 11. Plano raw imbitahan muli ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez. Gaya niya, ipinalagay na rin ng Sandigan Bayan sa whole departure list si dating Senate President Cheese Escudero at ang negosyanteng si Maynard Ngu. Kaugnay pa rin po yan sa flood control scandal. Balitang hatid ni Maki Pulido.
Idininig ng Sandigan Bayan 6th Division ang hiling ng Ombudsman na maglabas ng precautionary hold departure kina Senador Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Naniniwala raw ang Ombudsman na flight risk o maaaring takasan ng dalawa ang mga posibleng kaso laban sa kanila kaugnay ng flood control scandal at naglabas ng precautionary HDO ang Sandigan Bayan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero at Ngu. Nauna namang naglabas ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary HDO laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong nakaraang linggo, naglabas si Romualdez ng video message kung saan itinanggi niyang siya ang mastermind sa issue kaugnay ng budget. How can I be the mastermind? I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Plano ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan siya ulit sa pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon, natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone, o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Matagal na ring hiling ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na si Senador Rodante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan talaga kung ano gustong gawin ng chairman ng BRC. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa pool may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di magkusang dumalo ang isang kongresista, idinaraan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa. Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayon din ang 18 nagpakilalang security aides ni Ko na nag-deliver umano ng male-maletang pera, pati si Orly Gutesa na isa sa mga nagdawit kina Romualdez at Ko sa issue. Sakaling umabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang ebidensya, Kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Zaldico, walang evidentiary value yun Kasi hindi man under oath yun Nagsalaysay siya sa Facebook hindi pa mai-report sa plenaryo ang partial committee report na hinihingi na rin ng ombudsman dahil kulang pa ang pirma. Ang isang pwedeng gawin niya, maglabas na lang ng chairman's report. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA News.